Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno na inciting to sedition o pang-uudyok ng sedisyon ang ilang post ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa kanyang social media page kamakailan. Kabilang narito ang... Ayan wag nyo sunugin ang House of Representatives. Sinabi nga nyo wag nyo sunugin eh. Ano masama dyan? May privilege speech ako sa Lunes, wag nyo sunugin. Oh, ano masama? Buti sinabi niya na sunugin nyo yung House of Representatives. Kung yun na sinabi niya, putang ina, masama yun. Pero ito wag nyo sunugin. Wag nga eh. Ano bang gusto mo, Puno? Sunugin? Ayop naman talaga oh. Many of us believe he is not well. Hindi pwedeng ganun, sir, na you believe. Doktor ka ba? Abogado ka. Judge ka. Hindi ka doktor. Judgmental ka. Oo, pero hindi ka ibig sabihin, doktor ka na, ano ka, na expert ka, alam mo yung taong may tama o parang kayo nga may tama eh. Parang kayo may pagkukulang, parang kayo ang baliw eh. Ang gaganda naman ng post ng bata eh. Wala naman siya sinasabi na sunugin yung kongreso eh. Sabi niya kung eh. O hindi ba dapat magpakita ka ng pruweba bago ka nagsasalita? Taong batas ka pa naman. O dapat sabihin nyo, baliw to, itong patunayan, ito yung papel, galing sa mental, hayop na yan. Ayun, pwede yun. Pero kung sa tingin ko, baliw siya, putang ina, ano ka? Mayroon kang bionic eyes? Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Ayun. Magandang araw mga bossing. Eto na naman tayo. Ang pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Boss D at your service. Another day, another uratan session. At pasasakitin na naman natin ng mga ulo, katawan, atay, balumbalunan ng lahat ng mga kupal, animal, buwisit, pabigat, mga walang silbi, switik, salot, mga putok sa buho, mga hindot, palamunin, sintu-sinto, mga baliw, abnoy, mga sabog, batak, bangag, adik, pusher, kawatan, korakot, magnanakaw, membro ng sindikatong Kuratong Baliling at mga demonyo sa Kongreso, Satanas sa Senado, mga Judas sa Malacanang at mga Barabas. Ayan mga bossing, kamusta naman ang buhay-buhay? Pasalamat po muna tayo bago sa lahat sa ating mga tagapanood sa Amerika, sa Canada, sa ating mga tagapanood sa Middle East, sa Europe, sa ating kontinenteng Asia. Lambing lang mga kababayan, kayo po ay mag-subscribe sa ating channel. Marami po tayo nakikita rito nanonood na hindi pa nakasubscribe. Panatilihin pong nakasubscribe para kayo po ay updated sa lahat ng mga kabulastugan natin dito sa YouTube. Ayan na nga. At mag-like and share na din kayo mga bossing sa ating mga pinaghihirapan na mga video, Partadize video. Ngayon po ay nagaganap yung pangalawang araw ng protesta ng ating mga kapatid na mga talagang lumalaban sa katiwalian. Oo, mga bossing. Diyan. Ayan, diyan sa may Batasang Pambansa. Kaya yung mga kababayan natin na libre naman. Oo, punta na sa Batasan. Bagamat alam kong mahirap ang buhay ngayon, pero mas hihirap pa po ang buhay kapag pinagpatuloy itong pababayaan lang natin yung ginagawang kademonyohan ng mga nasa gobyerno. Kaya punta-punta na dyan. Pagkatapos nito, pupunta rin tayo dyan para sumuporta.
Ayun na nga. Aha, at simulan na natin ang ating simulan na natin mga bossing ang ating kupalan. Kupalan session pala to. Walang hiya naman, no? Ayan na nga. Sige, ito, meron ako ipapakita sa inyong picture na nakakatuwa. Oo, kasi simulan ko lang yung kwento doon sa nangyaring bakbakan dyan sa Senado. Oo, dahil itong si Tito Sotto, noong siya ini-interview, ang lakas ng loob magsalita. Kung ano-ano yung mga binitawang salita sa mainstream media nung kinompronta ng mga taga-Senado na tamimi. Ginulpi siya, mga bossing. Ginulpi siya nung mga miyembro ng minority. Sila Alan Peter Cayetano, si Robin Padilla, Bato de la Rosa, Jingoy Estrada, Villanueva. Talagang ginulpi siya, kinulata siya. O dahil dun sa kanyang walang preno na pagbibigay ng statement, kala mo kayabang-yabang, nung kaharap na niya yung mga senador, medyo nautot. Nautot si Tito Sotto, natuta ni Romualdez. Oo, dahil kinumpronta siya eh. Sabi nga naman ni Robin Padilla, walang hiya ka. Walang hiya kang Senate President ka. Nung merong issue ng marijuana, ang bilis-bilis na kumalat ng balita, putangin na yan, hindi pa natatapos investigasyon or hindi man napatunayan sa investigasyon, kumalat na agad sa mainstream media. Pero mainstream media mismo, yung nanira kay Senator Robin Padilla na sinabing siya ay nagdi-dirty finger daw habang naglulupang hinirang, na alam mo naman na hindi ko ginagawa yan. Pero bakit hindi ka nagsasalitang hayop ka? So doon nataranta siya eh. Sabi ni Robin Padilla ba naman eh, kayo lahat dito, putang ina nyo, kung gusto nyo, magkamatayan tayo rito. Pagdating sa relihiyong ko, kahit mamatay ako dito, natarantang mga gago. Si Rodante Marcoleta pa pala. Si Rodante Marcoleta naman, ang dami ring mga hinaing. Patungkol sa sa mga diskaya. Bakit niya sinasabi na yung mga diskaya daw list guilty? Bakit niya sinasabi na kapag daw ang mga diskaya ay pumasok na sa witness protection program, immune na daw sila sa lahat ng kaso? Hindi ganun yun. Tanga. Senate President ka, wala kang alam. Hindi ganun yun. Sinabi ni Taloy, kinorek siya ni Marcoleta at saka ni Cayetano na hindi po yung ganun. Kapag sila pumasok dyan sa witness protection program na yan, hindi yan sila abang buhay nandiyan. Pag hindi na sila nakikipag-cooperate sa atin, kaya natin silang tanggalin dyan anytime. Bobo talaga itong si Tito Sotto. Alam mo talaga yung mga nagtapos sa One Ball University, yung school bukol versus mga abogado. So dito kinumpronta siya ni Marcoleta, pero wala nagawa si Marcoleta. Ngayon meron din itong si Tito Sotto, meron din siyang sinight na mga mga batas sa kanilang tahanan, Senado, na mali yung kanyang pagkaka-interpret. Bopols. Nabinigyan na naman siya ng libreng schooling ni Cayetano. Kaya ito si Tito Sotto, siguro bago matapos tong maging Senate President, ilang araw na lang, matatanggal na yan. Bago matapos yan bilang Senate President, tatalino na siguro yan. Mantakin mo sa tagal-tagal na ikaw ay naging Senate President, wala kang alam. Naging Senate President din yan panahon ni Pangulong Duterte. Sa tagal-tagal mong senador, 5 beses ka naging senador, tas tanga ka. Hype na yan, hindi ka nahihiya. 5 beses kang naging senador, tapos bopols ka. Ginagawa kang batukan ng mga taga-baguhan sa Senado. Diyos mio. Eto ngayon, si Senator Bato de la Rosa naman, nasaktan dun sa kanyang sinabing gimmick. Wow.
Oo, kasi tinawag daw na gimmick lang, mamatay kayo sa sama ng loob. Ang takay mo, Senate President ka, sasabihan mo yung mga kasamahan mo na mamatay. Gago ka, di ba? O ngayon, dahil doon sa usapin na yon, mga bossing, lumabas itong picture na ito. Nagalit siya kasi sinabi ni Senator Bato de la Rosa na itong Senado hindi to noontime show na puro gimmick lang. Malinaw naman yung pagkakasabi ni Bato noontime show na puro gimmick. Puro gimmick naman talaga noontime show Diba? Puro gimmick. Ngayon, nagalit itong si Tuta Asoto. Tuta na aso pa. Nagalit siya at kinumpronta niya si Bato. Ano sinasabi mo dun? Noontime show. Ano sinasabi mo noontime show? Di ko na lang pinatulan. Pinatulan mo sana. Ngayon, pag ikaw nagsasalita ka sa media, tuwan-tuwa ka. Pero kapag ikaw, hindi ka mabiro, ganon. Oo, ang tama naman kasing avenue para magkupalan kayo, yung Senado. Ginamit ni Bato de la Rosa yung Senado para magkaintindihan kayo lahat. Para masabi nyo yung lahat ng gusto nyo, hindi sa media. Ang ina niyan. Nagalit siya kay Bato de la Rosa, bakit daw ginamit yung noontime show. Ito na naman sinabi nitong tanga na to, yung Itbulaga daw mas marami pang natulungan kaysa sa Senado. Bay, gago ka pala Bobo ka pala Natural, putang ina nyo, yung Itbulaga nyo, kaya maraming natutulungan yan dahil pinagkakitaan nyo naman yung mga tinutulungan nyo. Gunggong. Pinakamatagal na nanilbi ang senador sa kasaysayan ng Pilipinas. 5 beses na bilang naging senador. Since 1992, senador ka na, tanga ka pa rin hanggang ngayon. Bugok ka, tumanda ka na, wala kang alam. Maraming natutulungan ng Itbulaga. Programa yan may kinikita yan. Kumikita yan mula sa mga endorsement, patalastas. Tsaka sa mga amuyong, abuloy. Ano yan show yan Kabuhayan nyo yan. Kaya nga hindi nyo binibitawan yan dahil dyan kayo yumaman sa paggamit sa mga taong tinutulungan nyo para kumita kayo ng pera Gago ba kayo? Tanginan nyo. Buti sana kung non-profit yung inyong show. Walang patalastas, talagang lahat bigay lang ng bigay. Mantakin mo, ganito ka kabopols, papareha mo o itatapat mo ang Itbulaga sa Senado. Gago. Gumagawa ba kayo ng batas sa Itbulaga? Puro nga lang kayo patawa dyan dahil mga payaso kayo dyan Kaya nga kayo nagpapatawa dyan dahil mga payaso kayo. Kaya nga kayo kumukuha ng mga patalastas para kumita kayo Di ba? Kaya nga kayo kumukuha ng mga artista dyan para tulungan kayo mairaos yung show nyong walang kakwenta-kwenta. Para kumita kayo ng pera Tapos iahambing mo sa Senado ang Itbulaga. Na maraming natulungan pero mas marami kayong kinita kaysa sa naitulong nyo, ulul. Pinagsasasabi nyo. Saka na kayo magyabang kapag wala na kayong kinikita dyan. Yung kayo nag-aabono. Oo, hindi bilang isang senador. Alam ko naman mahal mo yung Itbulaga. Oo, alam ko naman mahal mo yan. Oo, at din yan, parte ng kabataan namin yan. Pero para ihambing mo at parang ipamukha mo pa sa tao na mas marami kayong natutulungan. Ulul, bakit? Gobyerno ba yung Itbulaga? Etong Senado gumagawa ito ng batas at nakapaki-pakinabang sa buhay ng Pilipino. Kayo, may batas ba kayong ginawa sa Itbulaga? So dito mo talaga makikita, laos na ito. Itong si Tito Soto na ito, laos na ito. Wala na ito. Itong mga ganitong balimbing, makikita mo naman ang reputasyon nito sa 5 taon na nanilbihan yan. Wala namang kinalaban na presidente yan. Lahat naman ng presidenteng nakaupo, kampi niyan. Sa susunod na taon, kapag si Inday Sara na yung presidente, kita mo parang aso na yan. Ganyan naman mga yan, mga walang mga walang loyalty, mga hayop na yan. Nabwisit lang ako dito sa kanyang sinabi na mas maraming natulungan ng Itbulaga kaysa sa Senado.
samantalang pinagkakakitaan naman nila yung mga pagtulong nila. Hindi na matutulong ang mga animal na yan kung hindi naman sila kumikita, di ba? Part nung kanilang kita, ayan, kasama yun sa programa nyo eh. Pag namigay kayo ng 5,000, 10,000, 100,000 doon sa mga araw-araw o mamigay kayo araw-araw 100,000, sabihin natin, minsan wala kang 100. O 50,000, mamigay kayo araw-araw doon sa mga sinusugod bahay nyo. Diyan sa 50,000 na kinikita nyo, magkano binabayad sa inyo ng napakarami nyong mga advertisers, yung sponsors nyo, gaano ka Pure Gold at kung ano-ano pa. Gaano kalaki araw-araw ang binabayad sa inyo ng mga yan? Style nyo bulok. 50,000 lang yung binigay nyo dun sa tao, tapos ang kinita nyo araw-araw milyon eh. Tapos sasabihin mo, mas marami kayong natulungan. Mas marami kayong kinita kesa sa mga natulungan nyo. Mga buwisit kayo. Hindi naman sana tayo aabot sa ganito eh. Parang yung nagsusumbatan. Hindi naman tayo aabot sa ganito eh, Tito Soto, kung hindi ka naman kupal eh. Napakaganda na ng takbo ng ng hearing ni Marcoleta eh. Tapos biglang pinalitan mo na ni Panfilo Lacson. O kita mo, imbis na may hearing kanina, imbis na may hearing kahapon, Lunes, walang hearing. Bakit? Sinira ng putragis na ito eh. Gunggong. Oh, ayan. Dapat sa iyan. Mga hayop. Kahit yung anak mo tatanga-tanga diyan sa MTRCB. Diyos ko Lord. Anyways, mapunta na tayo sa balita. Galit ka na naman. Bawi-bawi lang yan. Ganun lang yan. Gusto nyo manghayop, mangkupal, may mas kupal sa inyo. Baka magdemanda na naman kayo niyan. Mga bakla ba kayo? Tumanda na kayo sa paninilbihan, mga iyakin pa kayo. Nagsasalita na mga Pilipino ngayon. Isa-isa na mga Pilipino naglalabas ng kanilang mga saloobin. Mga hinayupak kayo. Eto, simulan na natin mga bossing. Kanina, napanood nyo naman siguro yung aking isang upload, hindi ba? Yung si VP Sara, yung kaninang budget hearing diyan sa Kongreso. Palakpakan natin si VP Sara, pakahusay mo. Napakahusay mo. Mag-isa niyang hinarap ang lahat ng mga congressman. At itong mga congressman ay tila mo nabahagang buntot. Dati kasi last year mga bossing, itong si Inday Sara, pinahirapan talaga dyan. Oo, grabe. Mag-isa lang din siya pero ang dami niyang kalaban, ang daming nagtanong, ang daming bumabatikos sa kanya. At ginamit yung mga issues na ni-raise nung nakaraang budget hearing para sa impeachment niya. Saan na impeachment? Ayan, gustong buhayin ni Tito Soto. Pero bilib na bilib tayo kay Inday Sara kanina. Alam nyo ba kanina, binigyan siya ng pagkakataon para i-defer yung pagtatanong ng makabayad. Kasi dapat parliamentary courtesy, dahil nga hindi na dapat pinagtatalunan yan because magkano lang naman yan. Wala pa 1 milyon, mas marami pa nanakaw yung mga diskaya. Yung sila wawaw at saka yung mga pukin ng inang mga taga DPWH na yan kaysa sa budget ng OVP. Ang dami pa natutulungan ng OVP. Ang daming programa ng OVP, mga hayop kayo. Mas maliit pa yung 908 million lang yung kanilang budget. Samantalang yung bahay daw, di umano na pinagagawa ni ni Martin Romualdez sa McKinley, bilyon-bilyon yung halaga. Hayop talaga na yan, so ang liit lang ng budget, tapos gusto pa nilang pahabain. Last year, mas maliit, 700 million lang yung binigay nila. 2 billion yata yung kanyang budget dahil nga meron silang mga gustong programa pero wala, hindi binigay. Pero okay lang. Sabi ni Inday Sara, eto yung budget. Kung ayaw nyo, wag nyo. Kung gusto nyo, edi good. Kung dagdagan nyo, bahala kayo. Tapang ni Inday Sara kanina.
Oh, talagang firm. Alam nyo, nung nakita ko si Inday Sara naglalakad, ang tahimik ng Kongreso. Putang ina, parang mga nakaapak ng tae, mga gago eh. Naglalakad si Inday na ganyan, putya, lahat nakatingin, no? Tapos pag upo ni Inday, boom, straight body, para sundalo, magandang babae, abogado, future president, wow. Taina, wala silang nagawa, oh. Mga nakatulala lang sila. Nakita mo si Swansing? Yung Swansing, putang ina, ang bait eh. Ang napansin ko lang kanina, mas marami na yung mga congressman na nagtatanggol kay VP Sara. Nandyan na yung sponsor na tiga Palawan. Nandyan si Bong Suntay ng Quezon City. Si Bong Suntay lang di magnanakaw na congressman sa Quezon City. Lahat ng congressman sa Quezon City kasama. Doon sa mga pinangalanan ng Diskaya, mga magnanakong mga hayop na yan. Kaya ngayon galit na galit si Belmonte. Talagang lahat ng mga proyektong palpak pinapakita. Sige lang, Joyce. Pakita mo para maisiwalat ng lahat ng mga kahaliupan nito nila at ID. Oo, tapos ano pa? Sino pa? Si Bong Suntay. Tapos andyan pa si Marcoleta. Nandiyan si Unga. Pero ang nakakabigla dito yung Egay Erice. Again, Egay Erice is hardcore dilawan yan. Presidente yan ng Liberal Party bago naging miyembro yan ng Aksyon Demokratiko. Talagang matindi yan. Yan ang isa sa mga tumagal na presidente ng Liberal Party. Sino ba presidente ng Liberal Party ngayon? Anyways, wala akong pakialam dahil lubog naman na yung mga hinayupak na yan. Pero Egay Erice, talagang nakita mo na nakaagapay siya kagad. Medyo iba yung aura ni VP Sara kanina, handa sa suntukan. Yung mga taga-Congress talagang medyo bumababa na. Nakakahiya naman kasi you will scrutinize the budget of the Vice President pero you cannot scrutinize the corruption of your co-members. Yung mga co-representatives dyan, kakapal ng mukha nyo. So ito, yung balita patungkol dyan, tingnan natin kung paano iti-twist na itong fake news mainstream media na ito, yung issue na yan. Umarap sa budget hearing ng Kamara si Vice President Sara Duterte, kabilang sa inusisa ng mga kongresista ang kanyang mga biyahe abroad. Live mula sa Batasang Pambansa, nagbabalik si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, tradisyon sa Kamara na hindi na binubusisi pa ang budget ng OVP. Nasunod ba ang tradisyong yan? Jiggy, bago nga natin pag-usapan yan ay mag-isang iprinisinta ni VP Sara Duterte yung panukalang 902. Mag-isa. Kaya ba ni Bongbong yan? Hindi niya kaya. Walang alam yun. Pinagli sa yung taho. Bopols yun. Walang alam. Hindi nun kayang ipagtanggol yung budget ng Office of the President. Sigurado. Ano mo si Inday? Ganun siya on top of everything. Kahit na panay ang biyahe niyan. If you ask her something, she can answer you right away. Panis! 8 million pesos na budget ng Office of the Vice President para sa 2026. Agad nagmosyon yung kaalyado niyang si Davao City Isidro Ungab para ipaalala nga itong tradisyon na parliamentary courtesy. Ibig sabihin, hindi na dapat bubusisiin pa yung bawat line item sa budget. Pero winave ito mismo ni VP Sara, itong pribilehiyong ito. Diba? Pribileyo na yun. Winave ni VP Sara. Kasi gusto ni VP Sara, sige magtanong kayo. Tangina, wala kaming tinatago. Magtanong kayo kung anong gusto nyo itanong. Kahit yung flood control project ng kapatid ko, itanong nyo. Mantakin mo VP Sara waived yung parliamentary courtesy. At tinanong siya, okay lang ba? Magtatanong yung dalawa. Go, putang ina, isama mo na si Franz Castro. Gusto mo, isama mo na lahat ng mga terorista dyan. Pukin ang ina nila. Kaya ko, I can take them all. Diba? Ganun katindi si Inday Sara. Tapos sasabihin nyo, ayaw sumagot. Kung siya, tinanong siya, you can actually, wag mo nang sagutin if you want. Pero sabi niya, I will answer. Tanga-tanga naman mga yan, pucha. Sino ba mga ulul na yan para katakutan mo? Pukin ang ina niyan. Lahat naman ng mga tanong nila, nasagot ko na nun, mga ulul yan. Tanongin nila ako kay Saldico, putang ina nila kahit maghapon tayo, sasabihin ko lahat ng corruption ni Saldico at ni Romualdez. Putya, wag sila magtatanong ng corruption ko dahil wala silang patunay.
COA ang mismong may unmodified opinion, meaning wala silang problema. Kaya nga nakapagtanong yung Makabayan Block at binusisi nga yung mga biyahe ng bise abroad. Nitong taon lumabas na nasa 7.4 million pesos yung nagastos ng OVP para sa security at staff ni VP Sara. Kinuha yan sa public funds. Pero paglilinaw ng 7 million. 7 million, ang dami ng bansa na puntahan ni Inday Sara, anak ng tinapay. Putangin na yan. Kayo ba naman, ikulong ko yung mga magulang nyo sa ICC. Tignan ko kung hindi kayo bumiyahin mga ulaga kayo. Pero malito para sa sa mga ticket, accommodations. Hindi lang naman kasi si VP Sara kasi yan, may bodyguard diyan. Mula sa Philippine Army, syempre lang patulugin niya sa kalsada yan. Pupunta ka ng Europe. O pagpunta mo ng Europe, although personal trip yon, yung bodyguard mo yun dahil vice president ka, kundi ba naman kayo mga tanga eh. Hindi naman na kayo vice president ng mula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon eh. Buong 6 na taon na nanalo kayo, buong 6 na taon sa mandato ninyo, dapat may bodyguard kayo. Pucha na 7 million lang, pamasahe at saka tawag dito, yung accommodations, pagkain, ang late niyan. Putak niyan, nagpunta nga ako ng Hague. 1 buwan lang ako doon. Gumastos ako ng halos 1 million eh. Inayan pa kaya? Ilang beses siya nagpabalik-balik doon? Ilan ang kasama niya? Siyempre, alam ka naman, magsama yung isa lang. Magsasama siyempre yan ng hindi naman pwedeng walang bodyguard yan. Wala nang security pinoprovide sa kanya doon sa abroad eh. Ito personal to, pero kahit personal ang biyahe mo, kasama mo pa rin itong mga to dahil naka-detail nga sa inyo, kaya nga detail. Mga bugok talaga tong Makabayan na to. bise, ang mga gastos niya sa kanyang flights at pagkain ay personal niyang pera at narito ang kanyang pahayag. Napakaklaro nun, no, na wala akong ginamit para sa akin, para sa Vice President, na pera ng gobyerno para sa mga biyahe ko overseas. Ang merong china-charge sa Office of the Vice President ay yung security at decision yon ng Armed Forces of the Philippines kung magpapadala, ilan at kung sino. At dito sa pagharap niya kanina, para binalik ng mga kongresista yung issue sa confidential funds. Marian. Jiggy, natanong nga ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino yung notice of disallowance ng COA na 73 million pesos sa confidential funds ni Vice President Sara noong December 2022. Sagot nga lang ni VP Sara, ang COA ang dapat tanungin sa usaping yan. Natanong din nga yung bise sa mga pangalang Mary Grace Piatos, Miggy Mango, Xiaomi Ocho at iba pang recipients daw ng confidential funds na wala namang records sa Philippine Statistics Authority. Pero dumistansya sa issue si VP Sara. Hindi siya dumistansya, boba ka. Isa ka pang boba, putang ina ka, puro ka make-up. Make-up ka ng make-up kasi noona may make-up eh. Kesa sa utak mo eh. Hindi siya dumistansya. Sinabi niya yung tamang sagot. Ang tinatanong mo, COA lang ang makakasagot. Ba't ako sasagot? Tanga. Eh di sa COA ka magtanong. Pumunta ka sa COA, hingin mo yung detalye na gusto mong hingin. Bakit mo ako papasagutin? Eh I am liable sa COA. COA ang nagbigay sa akin ng notice of disallowance eh. Di sa COA ako sasagot. Bakit ako sasagot sa'yo? Sino ka ba? Kung may oversight function ka, o di pumunta ka sa COA, doon mo kunin yung sagot. Tangin na mo, papahirapan mo pa ako eh. Pag sumagot ako eh, dadami lang yung tanong mo. Actually, that's the right answer. Diyan sa tanong na yan. Itong babaeng to, inutil din eh. Tangin na, hindi talaga, lahat talaga, si Inday lang talaga yung maganda na matalino eh. Sa bagay ito, hindi rin naman maganda. Mukha nung nagmumotor si Jet Li. Hindi ba? O tapos yung confidential funds, yung mga Mary Grace Piatos, anong sagot dun? Eh putsang ina, subject yan. Yan yung isa sa mga articles of impeachment. Bakit ko sasagutin yan? Eh di pag sinagot ko yan dito, alam nyo na kung anong depensa ko. Mga gago ba kayo? To, hindi siya dumistansya. Hindi niya sinagot dahil hindi para sa kanya. Para sagutin yung mga tanong na yan. Ito ang bahagi ng deliberasyon. Pwede po bang mapaliwanag ng Vice Presidente
kung bakit ganon ang sinubmit at bakit walang supporting documents ang mga accomplishment reports na ito. Madam Chair, this is the subject of an impeachment trial, and I would not like to discuss the defense for the impeachment trial. At Maria, nagkainitan daw ang ilang kongresista sa budget hearing kanina. Tama ka, Jiggy. Nagkainatan nga sina Congressman Tino at ang kaalyado ng mga Duterte na si Sagip Party List Representative Paulo Marcoleta, anak nga ni Senator Marcoleta. At sinabi ni Congressman Marcoleta, binabanatan ni Tino ang bise sa kanyang pagtatanong. Pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Madam Chair, I thought we're going to accord institutional courtesy to the Office of the Vice President. Bakit po natin binabanatan? Bakit natin tatanungin? Wala pong binabanatan dito. Nagtatanong lang po tayo rito. Banat yun. Banat talaga yun. Maganda lang magsalita. Banat talaga yun. Alam mo for a fact na ano yan, na kasama yan sa articles of impeachment. Bakit mo tatanungin doon? Eh, hindi naman siya talaga pwedeng sagutin. Kasi kung may sub judice sa normal na korte, meron din sa sa impeachment. Hindi kayo marunong eh. Kala nyo kaya nyong ibuli lahat eh. Jiggy, matapos nga yung higit isang oras ay lumusot naman sa komite itong panukalang budget ng OVP. Sunod itong isasalang sa plenaryo. Balik sa'yo, Jiggy. Ngayon. Diba? Even. O even the mainstream media, mga bossing, ay hirap na paano ito twist itong itong pananalasa ni VP Sara kanina diyan sa Kongreso. Galing, palakpakan natin. Mahusay. Pinakita ni VP Sara na she really is ready to take on the challenge ng pagiging presidente sa 2028. Di ba? Ito isa pang balita after naman ito ng hearing, yung kanyang mga sagot. Diyan kasi natanong siya patungkol dito sa yung ano ba yung tinanong sa kanya dito? Tinanong siya tungkol sa ginagawa ni Bongbong. Sa tingin mo ba too little too late? May mangyayari ba diyan? Sabi niya nga wala namang mangyayari talaga rito eh. Gawa ng the mere fact na yung pinsan mo pa rin yung Speaker of the House, it means talagang wala kayong plano. I-delay nyo lang ito, mag-iimbestiga lang kayo mag-iimbestiga, paikot-ikutin nyo yung mga tao hanggang mahilo. Tapos hindi namin, kakaantay namin, mamamalayan namin, tapos na pala yung termino mong hayop ka, wala ka pang nagagawa. Ganon. Okay, ito, pakinggan natin yung mga matatalas na mga banat ni VP. Ang ganda ni VP. VP, pag nagiwalay ka ng asawa mo sabihan mo ko liligawan kita talaga. Joke lang, baka marinig ni ma'am. Putang ina, yari ako rito pag nagkita kami. Sabi mo liligawan mo ko. Hindi. Joke ko lang yun, pero kung seryosoy mo, pwede rin. Di ba? Ayan, pakinggan na lang natin yung kanyang mga malulupit na sagot dito. Pero nakababahala kasi parang sinasabi kasi ni Attorney Bongbong, he's unfit now. That's why we kept on asking how is really the former president kasi di ba parang kaya po na-defer ang kanyang supposedly confirmation of charges because of his health and medical condition. Sa tingin ko naman, merong mangyayaring hearing sa competency. So, antayin na lang natin yung mga experts. Both sides, sa ICC, sa prosecution, sa defense side. And I'm sure maglalabasan yung mga experts para sabihin kung ano yung problema. Okay. Ayan, katulad niyan, may issue doon sa tatay niya, sa health ng tatay niya. Is she answering it? No. Why? Because this is not the proper venue to answer it. Very intelligent, maingat itong si VP Sara. Hindi siya katulad nyo kasi na patay gutom sa media mileage eh.
Kaya si Tito Soto, patay gutom sa media mileage. Si Claire Castro, patay gutom sa media mileage. Kaya kung ano-anong kamalian ng ano. Tingnan mo gaano ka-calculated si VP Sara. O alam mo, minsan naiisip ko nga eh. Naisip ko talaga na mas maganda na din talaga na nangyari ito. Itong ginawa sa kanya ng administrasyon at saka ng mga congressman. Maganda na yan na nangyari ngayon. At least, kapag naging presidente siya, ano na natin, kumbaga alam niya na kung saan siya magfo-focus, alam niya na hindi siya dapat maging kampante sa mga mga kasamahan niya sa gobyerno. Na kailangan niya talagang maging assertive. At anytime, pag nakita ng kahinaan itong mga hayop na mga buitre na ito, sigurado gagamitin nila yan to take her down. Ganun. Kaya maganda rin talagang nangyari to kasi somehow pinatibay nito si VP Sara at alam niya na, sigurado ko na calculated niya na kung ano yung kanyang mga gagawin, posibleng gawin kapag ka-presidente na siya ng Pilipinas. Were you able to think Marian. he is well, ma'am? He is fit to stand trial? Ay, naku, hindi ako expert sa kung ano dapat ang kapasidad ng isang witness or ng isang accused. Pero ma'am, sa conversation niyo, sharp pa rin po bang mag-ano po sa pag-isip mo si former president? Sige, antayin na lang siguro natin yung hearing sa competency kung meron man. I'm sure masasabi ng mga experts kung ano yung nakikita nila. Ma'am, were you able to see former Vice President Robredo when you visited Naga po? Did you have the chance? Kasi ganito yun. Noong nagkita kami ni Vice President Robredo sa bahay niya, alala nyo, hindi naman odd yun. Hindi odd yun sa akin kasi binibisita ko talaga yung mga former vice presidents. Nag-courtesy call ako sa kanila, nagpapakilala ako. Sinasabi ko kung ano nangyayari sa opisina, ano yung projects ngayon, mga ganon, updates. At dahil doon, binanatan si Vice President Leni Robredo ng mga kasama niya, mga yellow, mga pink, particularly ni Senator Trillanes. At hindi ko kasi gusto yung naggaganon yung isang former vice president. Being a vice president, ayoko yung ginaganon ang mga former vice president. So, for this visit sa Naga City, nagdesisyon ako na huwag kami magkita para wala nang masabi ang mga tao about former Vice President Leni Robredo. Pero usap po kayo? Usap kayo? Hindi man. Wala kaming numbers sa isa't isa. Haji. Apo. Ma'am, Madam Vice President, magandang tanghali po. Baka lang po aware po kayo sa recent moves po ni Cavite Representative Kiko Barzaga sa House. Parang china-challenge niya po kasi yung leadership ni House Speaker Martin Romualdez, ma'am. Dapat lang. Dapat lang talaga. Dahil nakita nyo naman yung budget 2023, 24, 25. Malamang agawan na naman yan ng budget sa 2026. At lahat yung mga past budgets natin, makita natin na it was under the leadership of Speaker Martin Romualdez. Ma'am, dahil hindi mamatay-matay yung issue ng ouster attempt dito sa Kamara, kayo po ba may personal po ba kayong bet for the speakership? Wala, hindi ako, masyadong madami kaming inaasikaso sa Office of the Vice President para ko isipin kung anong nangyayari sa House of Representatives. Sa other matters, ma'am, baka mayroon din po kayong comment din sa independent commission po ng Pangulo, yung composition, baka may any comment kayo, ma'am? Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo... Ito na. Ito na yung tanong. Yung magic tanong. Independent commission. Na, kung anong nangyayari. Tapos, nakikita mo na, based on the budget, kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o ng kung anong komisyon yan? Diba? Kalmado lang. Kasi alam niya, alam niya naman to siguro na kabobohan to eh. Ano pang truth commission ang kailangan mo?
Kailangan mo pa ng taga-DPWH para ano? Para mas lalong sabihin sa'yo na maraming kabalbalan nangyari. Kailangan mo pa ng accountant para ano, pag-aralan, para to buy time. Siyempre, when you investigate, it will take more time. It will buy you more time para ano, para mapagtakpan pa yung mga ano ninyo, yung mga kabulastugan nyo. Kasapakat ka naman dyan . Hindi ba? Sinabi naman na natin yan . Kung talagang gusto niya, umpisa pa lang nakita niya na . Putragis ghost project to. May ghost project dito. May despalinghadong project doon. Anong gagawin mo? Hanapin mo kagad kung sino may kasalanan doon. Hindi yung bubuo ka pa ng grupo, magsisimula yung grupo, fact-finding yung grupo, mamamasyal yung grupo na yun sa mga lugar-lugar. Hahanap sila ng mga evidence. Gaano katagal yun? It will take you years para matapos yung investigasyon na yan. O hindi ba? Kasi tingnan mo . Tingnan mo, ginagawa na ng Senado ginagawa na ng Kongreso Nakakapagpatawag sila So are you telling me, itong 3 tao na to, na itinalaga mo dyan, magpapatawag ng mga resource person, tapos ano, di putangin na yan, kung closed door yan, hindi nakikita ng tao yan, yung investigasyon na gagawin yun, ano mangyayari dyan? Maglalagayan lang yan. Putsaki na, wag mo na ako investigahan, bigyan kita 50 million, ngayon din. Ganon din mangyayari dyan, corruption pa din yan. Style nyo bulok. Malaking kabalbalan yan. Nakita mo na na meron talagang pagnanakaw hindi ba? May mga sinasabi na si Magalong, si Saldico, yung DA mo, si Saldico, lahat si Saldico Tsaka si Romualdez hindi naman magkakaroon ng kapangyarihan si Saldico kung hindi dahil kay Romualdez it's either alam mo yon or pinagtatakpan mo lang tong mga to, dalawa lang yung parehas kang mali doon. Kaya huling-huli ka dito ni Inday Sara, sir. Hindi ka uubra. Actionan mo kasi kaagad dapat yan Unang-una, sinabi ko na noon, nag-appoint siya, nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery nakalagay sa isang kaso doon sa Amerika. Klarong-klaro na doon nakita na involved siya sa racketeering and sa bribery. So, ikaw ba, Presidente ka ba, ilalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering din yung budget natin. Tapos, siyempre, sumabog na. Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo. Sinabihan na siya, alam niya. In a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. And then, ang ginawa niya is nag-change topic siya. So, anong pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo, ayusin mo na yung, sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget. Exactly. Kung talagang seryoso si Bongbong dito, first thing to do, putulin mo yung, yung ulo. Kung hindi ka talaga involved dito, yan na kagad ang unang-una mong gawin. Although, sasabihin mo naman, hindi naman kasi yan desisyon. Co-equal yan Hindi desisyon ng ulul. Tangin na, alam mo yan. Alam mo yan na kaya hindi nagrereklamo yung mga nandiyan sa Congress dahil pinsan mo. Kaya hindi sila makareklamo dahil nahihiya sa'yo. Wala ka namang hiya. Pero nahihiya sila sa'yo. Sabihin mo lang kagad, involved ang Congress, involved ang Senate. Kasi napalitan na yung leadership sa Senate. Ba't hindi mo pa napapalitan o hindi pa napapalitan yung leadership ng Congress? Dapat ikaw na mismo sa bibig mo na nanggagaling, courtesy
Oo, sa inyo ang budget, kayo ang gumawa ng budget as a courtesy, magsipagbitaw na kayo, ganun. Ganun lang yun. Tapos putangin na, tatanggalin nyo si Romualdez, ipapalit nyo, alyado rin ni Romualdez. Tatanggalin nyo man mga, ipapalit mo yung anak mo rin. Eh, di naglukuhan lang tayo. Yun yung wala, mga kawatan kayo lahat, yun. No more, no less. Tapos panagutin mo na yung mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan, may bahay sa abroad. Diba? Masyado siyang hindi niya alam kung anong gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Nagmamadali ang Pilipinas eh. Pero alam niya lahat to, ma'am. Alam nga nung bata na nakikinig lang at nanonood lang ng balita at nagbabasa lang ng budget. Presidente pa, hindi niya alam. Pero ma'am, di ba too late na po ba yung ginawa ni BBM? And of course, dapat po ba talagang kasuhan na si Speaker and si Sandy ko sa mga ginawa nila? Actually, hindi na nga siya too late eh. Nothing na nga siya eh. Nothingness na ang ginagawa ngayon. Ma'am, kaso wala talaga, nothing na talaga yan. Oo, nothing talaga. Napakatagal para mag-imbestiga ka to come up with a resolution. Itong Senate, mabilis lang yan. Mga ilang hearing, pwede na sila mag-recommend. At least kahit paano, kung Senate, ang dami naman kasi nila nagtatanong, hindi ba? Tapos may sistema sila. Ito, bubuin mo pa yung sistema eh. Bubuin mo pa yung rules, bubuin mo pa yung ganito. Sinong may hawak sa ganito, sinong may... Binubuo mo. Putang ina, yung ano nga eh, yung Maharlika Investment Fund nga, ang tagal na nun, hanggang ngayon, wala pa rin eh. Diba, pag tinanong mo, wala pa yatang opisina yan eh. Hanggang ngayon, kita mo, diba planado nila yun, ito pa kaya? Ilang taon na yung Maharlika Investment Fund? Saan napunta? Mayroon na ba silang mga, listahan ng mga tauhan, opisina, saan yan? Ano na nangyari sa mga investments na pinagkukuha nila? Di ba? O yun nga eh. Opisina na, magpa-function na lang yun. Wala pa nangyayari. Dito pa kaya investigasyon. Tapos ang direksyon papunta sa mga kaalyado nila. Wala to. Style niyan bulok. Was your campaign manager in 22? Were you not aware of these issues before? Hindi naman siya naging speaker noon eh. I mean yung bribery po. Kasi na-mention yung alleged bribery. Were you not aware during the 22 campaign? I do not remember the exact time kung kailan ko nalaman yung case doon sa United States kung saan nabanggit yung pangalan niya sa pagtatanggap ng bribery for the cases that were filed here in the Philippines. Pero hindi naman kasi ako ang pumipili ng speaker eh. Ang pumipili ng speaker ay ang presidente. At naging campaign manager lang naman siya by default eh kasi siya yung president ng partido ng Lakas. Ma'am, yung ubo Any more questions? po sa Senate, ma'am. Senate po, ma'am. Sa Senate. Ano naman? Hindi naman tapos yan. Meron na namang Senate. Sinabi niya ni SP kahapon, napaka na lang daw ito ng minority. Kaya medyo napikong si Senator Bato. Nagkaroon ulit ng heated argument yesterday. Hindi ko rin sinusundan kung anong nangyayari sa Senate. Pero nandun ako bukas, sabihan niyo yung mga kaibigan niya sa Senate. Hindi for budget hearing. Meron lang akong bibisitahin na senador. Sino po, ma'am? Ay, hindi ko pala banggitin yun kasi baka tumagal ako doon. Mamadali ako. May isa lang. Si Senator Amy, ma'am? Hindi. Hindi si Senator Amy. Senator Amy, katext ko yan araw-araw. Senator Robin? Hindi si Senator Robin. Magkikita kami sa rally sa Japan. May rally kami doon. Ay, tuloy yun, ma'am, yung 20 at 21 po. All night sa bago na tuloy kayo. Ayan, di ba? At bali-balitang 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 papalitan na nga yung Speaker of the House pero dito tingnan pa natin tong isang sagot ni VP Sara doon sa mga tanong kasi
yung mga manner ng pagtatanong noong yung babaeng pinagli sa bulbul na si Ko na natanong kung pinsan ni Saldico, basta ko kasi kakabahan ka na eh. At saka yung yung isang congressman na taga-Kanto. Taga-Kanto Tinyo. Ang ina nung babastos ng mga nitong mga nagtatanong na congressman. Yung isa mukhang bulbul ng kabayo. Tapos yung isa naman taga-Kanto Tinyo. Congressman Tinyo yun, pero taga-Kanto siya. Oo, doon siya sa may kanto nakatira, kaya siya si Kanto Tinyo. Eto, tingnan nyo tong sagot niya tungkol sa mga batikos ng mga tanong na walang kabuluhan nitong mga nasa Congress. It was actually for last Friday. Ready na kami last Friday para pumunta dito, but the budget sponsor decided to defer it until Tuesday morning. So ngayon yun, ang present ng budget ng Office of the Vice President at pag-defend ng approved sa DBM under the National Expenditure Program. Just like last time, ma'am, kayo lang din ang mag-isang humarap kayo sa budget hearing po ng OVP. Oh yes, oo. Nag-usap kami ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, and syempre lahat ay apprehensive pa sa nangyari noon sa mga personnel. Nangyari noong committee hearing sa House of Representatives sa mga personnel ng Office of the Vice President na ang daming kinabahan, ang daming nagka-anxiety, ang daming nagkasakit. So sinabi ko sa kanila na it is best kung ako na lang yung aharap sa budget hearing ng Office of the Vice President. Next question, Marian. VP, yung 7.4 million pesos po na binanggit nyo, security personnel po, na public funds po ba galing? Yes. Oo. Napakaklaro nun, na wala akong ginamit para sa akin, para sa Vice President, na pera ng gobyerno para sa mga biyahe ko overseas. Ang merong charge sa Office of the Vice President ay yung security at decision yon ng Armed Forces of the Philippines kung magpapadala, ilan at kung sino. At yung pangalawa ay yung sa Office of the President, Office of the Vice President personnel na sumasama kapag meron akong events at activities for the Office of the Vice President. Ma'am, you were given an option earlier kung na pwede niyo uwiv ang inyong parliamentary immunity, but you opted to answer the questions anyway. Why po? Yes, oo. Ano nga ba yun? Meron silang tradisyon. According to the House of Representatives, meron silang tradisyon na hindi na nag-hearing ang budget ng Office of the President at Office of the Vice President. Pero kanina tinatanong ako kung i-waive ko ba yung tradisyon na yon nila, the privilege. Yes. And sinabi ko na i-waive ko yung privilege na wala nang tanong sa budget ng Office of the Vice President. Ma'am, last two questions, Red. Ma'am, were you expecting yung mga confidential fund questions and yung mga questions about your travel doon sa mga lawmakers na galing sa Makabayan Block? Were you expecting it already? Yes, oo. Madami kaming mga in-expect na mga tanong, pero dalawa lang yung nilabas nila, yung tanong sa confidential funds na sinabi ng defense lawyers na huwag sagutin kasi meron silang defense strategy na hindi dapat malaman. Ma'am, pero yun nga ma'am, you expected po ma'am na parang dalawa lang yung Makabayan, pero yung minority po ma'am had to offer your privilege, parang nirespect nila na hindi na sila magtatanong. So ano po reaction po niyo na yung almost all of the minority block po ma'am, hindi na rin po nagtanong aside mo ng Makabayan? Hindi ko naintindihan yung tanong, sorry. Pakiulit. Aside po ma'am, kasi na parang minade na rin po ng minority, hindi na po nagtanong yung almost lahat ng minority, members ng minority.
sa inyo. Of course, majority expected na hindi na magtatanong. Yung minority hindi po nagtanong sa inyo, ma'am. So, ano po yung reaction po ninyo na parang dalawa lang sa minority, yung Makabayan Black lang nagtanong and hindi lahat yung ng minority members, ma'am? Wala akong feelings or reaction. Ang haba naman kasi nung pasakali mo, kuya eh. Simple lang naman eh. Oo, sa minority po, ang nagtanong, dalawa lang. Oo, ano po masasabi niyo na dalawa lang yung nagtanong sa inyo, hindi lahat ng minority, ganun. Ay napaikot-ikot, parang ang Chubibo. Sa doon. Yung mga taga-mainstream na to, uwi na nga kayo. Wala kayong mga bilang. Ma'am, why last question. Panel extended parliamentary courtesy to you this year? Because last year nga po medyo nagkaroon ng intense scrutiny over your over alleged secret fund business. Why do you think? Hindi ko alam. You have to ask the House of Representatives kung... Naman, nagtanong. Bakit last year? Parang walang parliamentary, courtesy. Bakit ngayon meron? Kinang-inan yan. Masasagot ba ni Inday yan? Tanga rin. Tangin na mga media na to. Parang mga walang utak ang puta. Kaya may sinisweldoan kayo ng mga ninyo, ng mga istasyon nyo. Ganyan kayo magtanong. Taragis yan. Magtanong ka sa Congress. Ba't sa kanya mo tatanong? Gunggong. Anong iniisip nila? Pero may... mentioned that you were... Last question to. Tangin na, sinundan niya pa. Kasi minsan lang tayo nagaganito. Subject ka pa. Ito kasi masungit. Di masungit yan eh. Yung niya, gumanon ba? Masungit yan, di ngumingiti yan eh. Kahit nung na-meet namin yan, nung nagsampa kami ng nagsampa kami ng kaso sa sa Supreme Court, di ba? Yung sa impeachment ni VP Sara. Namin yun. Petition namin yun, kaya wala nang impeachment. Kaya yung dinesisyonan ng Supreme Court, petition ng Banateros yun, tsaka nila Attorney Torion. Ito, na-meet namin to para bigyan lang namin siya ng update tungkol doon. Kasi nga, syempre, opisina nila involved. Sungit-sungit niyan. Hindi ngumingiti yan. Kala mo may regla, wala namang kepyas. Impeachment trial po. Ma'am, are you still expecting na matutuloy siya or are you still preparing your defense? Oh yes, kasi kung hindi man yan matuloy ngayon, 2025, I'm sure mag-file yan 2026, mag-file yan 2027 or even siguro 2028 right before the presidential elections. So this is all about the presidential elections of 2028. How do you react to criticisms about your travel expenses when you don't bring home travel investment pledges? I'm sorry, wala akong kinuhang pera ng gobyerno sa mga biyahe ko abroad. Okay. Ma'am, babalik kayo dito sa plenary deliberations. Babalik po kayo sa plenary deliberations. So, support po ba kayo kay Kong Jose Alvarez sa plenary deliberations ng budget niyo? Ay, pinag-iisipan ko kasi naaawa ako sa kanya eh. Naawa ako kasi he's already 81 years old and kanina nasistress na siya. Kaya pinapatawa ko. Palihog, ma'am, kamusta po? Tingnan natin kung nandyan pa yung awa ko sa kanya by the time na schedule na ng plenary. Ma'am, si PR po kanina, ma'am, binabanatan ka or medyo mas mabait sila sa'yo this time? Kasi yung word kanina nag-react si Senator Banat yun. Banat talaga yun. Maganda lang magsalita. Magaling lang magsalita yung dalawang nagtatanong. Hindi sila tulad nung dati na paano bang description ng paano yung mga... It was just, more tame this time. Oo, kasi, di ba, hindi naman sila nagtatanong about sa budget eh. Nagtatanong sila about sa confidential funds at sa travel. Sinabi ko na nga wala naman akong kinuhang pera ng gobyerno para bumili ng ticket, humingi para sa hotel, para sa representation per dime. Wala naman akong kinuha sa gobyerno. Ma'am, are you expecting? Ayan yung sinasabi natin na when your conscience is clean, wala kang dapat na ikatago eh. Palakpakan natin si VP Sara. Pag ang conscience mo malinis, wala kang dapat itago, wala kang dapat ikatakot, sagutin mga hayop na yan, wala yan. Bago tayo magtapos, siguro bigyan natin ng reaksyon.
Etong si Barsaga nirereklamo ng Ethics Committee. Ito naman si Puno. Putangin na, tumandaan at lahat. Naging naging Chief Justice ba to? O naging Justice to sa korte. Tapos walang ebidensya. Basta na lang bira ng bira. Walang hiya na yan. Mantakin mo si Kiko Barsaga na meow 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 meow. Tapos binabatikos yung mga kasamahan niya. Tapos panay lang ang post sa Facebook. Napipikon na kayo, tragis kayo talaga. Masyado. Wag na kayo mag-social media kasi. Social media kayo ng social media eh. Tapos may mga pinapakita pa sila ng mga dating mga pictures ni Kiko Barsaga. Hindi pa naman siya congressman noon. Ngayon lang siya naging congressman. Hindi naman nangyari yung mga picture na yon. At saka putangin na niyan, kung balasubas sa tao na yan, hindi yan iboboto nung mga taga-distrito niya. Matalino eh. Nakikita niyo naman pag nagsalita eh. Hindi ba natithreaten lang kayo dahil matatanda na kayo, mga laos na kayo, hindi nyo na kayang sumabay sa uso. Samantala itong Kiko Barsaga, ano pa to, malayo pang tatakbuhin ng karera nito. Basta nasa tamang landas to, mas okay na to. Wala pang ninanakaw to, Puno. Wala pang ninakaw to, kakabagong congressman nito. Ang dami dyan, ang dami ng ninakaw, yun ang ipa-ethics mo, tarantad. Hindi, pikon to, mandidimanda to. Ba't kaya ganyan yung mga representative na Antipolo, parang may mga hableg. Si Akop tsaka ito, putangin na parehas matanda kasi. Wala namang batang kandidato dyan sa Antipolo. Pakinggan natin ito, balitan to. House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno na inciting to sedition o pang-uudyok ng sedisyon ang ilang post ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa kanyang social media page kamakailan. Kabilang narito ang... Ayan wag nyo sunugin ang House of Representatives. Sinabi nga nyo, wag nyo sunugin eh. Ano masama dyan? May privilege speech ako sa Lunes, wag nyo sunugin. Ano masama? Buti sinabi niya na sunugin nyo yung House of Representatives. Kung yun na sinabi niya, putangin na masama yun. Pero ito wag nyo sunugin. Wag nga eh. Ano bang gusto mo, Puno, sunugin? Ayop naman talaga Post ng kongresista noong September 12. Gayun din ang post nito kahapon. Ayan naiintindihan kong galit kayo. Pero kung susunugin nyo ang Kongreso, susunugin nyo ang Kongreso, bigyan nyo sana kami ng oras para mag-evacuate. At ang mga importanteng dokumento doon. Kung, parang di umano lang yan eh, pero kung susunugin nyo, di niya mas sinabi na, naiintindihan kong galit kayo, kaya sunugin nyo na ang Kongreso. Wala naman siya sinabing ganun. Putang ina, parang kayo ang may tama eh. Sinasabi nila na may tama daw tong bata. Hindi, parang kayo yung may tama. Praning kayo. Kalinaw-linaw nito, Tagalog na to. Hindi nyo pa naintindihan. Pero kung susunugin nyo ang Kongreso, kung susunugin nyo, kung hindi, di walang problema. Wala naman siya sinabing sunugin nyo na Kongreso ngayon na. Wala naman ganun. On September 15, Chairperson ng National Unity Party si Congressman Puno at dati... Namumutla na to. Magpahingayin nyo na to. Retired speak, ano na yan eh. Retired na yan sa pagiging Supreme Court Justice. Anak ng toko, pinagtrabaho nyo pa. Wala. Diyos ko naman. Nitong kapartido ang neophyte lawmaker na nagbitiw na rin sa pagiging House Assistant Majority Leader. Anya, hindi rin nila nagustuhan. Bawal palang tawaging tuta ni Romualdez si Soto, baka makasuhan ka. Ano masama dun? Ganun ang iniisip ng tao eh. Si DPWH Vince Dizon loyal rin kay Romualdez sa 2026. Ang dami na namang mamamatay sa baha tapos siya naman na magre-resign. Totoo naman. Ganun lang naman ang ginagawa nila eh. Wala naman talaga silang solusyon eh. Si Bongbong walang solusyon. Resign lang eh. Courtesy resignation. Lagi lang ganun eh. Pag pumapalpak sila, courtesy resignation. Di ba lagi lang naman? Nung nasa police, courtesy resignation sa police. Nung sa PCO, courtesy resignation sa PCO. Nung sa DPWH, courtesy resignation sa DPWH. Nung sa Department of Agriculture, courtesy, puro ganun. Kung kaya ni Senator Lacson at Zaldico, kung kaya ni Senator Lacson si Zaldico at Romualdez sa Blue Ribbon, edi goods. Pag hindi, edi parehas ng Serenity Soto. Totoo naman, kung kayang ipatawag ni Lacson si Zaldico, kaya niyong pauwiin si Zaldico.
At saka kaya niya ipatawag si Romualdez, Eddie Goods. Kung hindi, wala eh. Inosente raw si DJ Remulla. Teka lang, ano yan? O si DPWH Vince Dizon, loyal rin kay Romualdez. Ang dami na banggit na yan eh. O sige. Ang ginagawang pangiinsulto ng kongresista sa cabinet members at maging sa Senate leadership. Ang tawag dyan, freedom of expression. Ang tawag po dito, freedom of speech. Wala na bang freedom of speech ang mga congressman? Pag congressman ka, bawal na? Tangina nyo, kapag patawag nga kayo ng mga vlogger, pinakukulong nyo dyan eh. Nagkakapag-contempt nga kayo dyan eh. Tapos ganito lang, galit na kayo pag binabatikos kayo ng ganito. Tanggapin nyo, kung ayaw nyong mabatikos ng ganito sa social media, lumayas kayo dyan. Magsalsal kayo sa mga bahay nyo. Magtanim kayo, tapos lunukin nyo lahat, mga lupa, pati paso. Di ba? Walang iya kayo, napaka-arte nyo, tatandaan nyo na eh. Hindi kayo marunong tumanggap ng kritisismo. Inungkat din ng NUP chairman ng mga dating social media posts. Dating social media post, dati. Dating social media post, ha? Dati. Hindi pa siya congressman nito. Puti na nga kahit kumakain ng taiyan noon, kung ngayon hindi na. Kaya nga sabi ko sa inyo, importante si Bongbong Marcos, sa panahon ngayon, malaman natin na hindi na siya adik. Kasi kung before siya maging presidente, adik siya, ngayon hindi na, labas na tayo ron. Oo, buhay niya yun noon eh. Pero kung hanggang ngayon, adik pa siya, hanggang ngayon ginagawa pa to ni Kiko Barsaga, wala na dapat yan dyan. Mali talaga na congressman yan, pero matagal na yan eh. Hindi pa siya congressman eh. Ba't ginagawa natin ang issue? Utangin, ang daming pagnanakaw ni Saldico, ang daming pagnanakaw ni Romualdez. May kaso pa si Romualdez sa Amerika. Yung baga-bagahing pera. Putya, bakit hindi yun ba't hindi nyo sampahan ng ethics complaint, mga hayop na yan? Sila tinuturo nung mga mga kontraktor, bakit congressman pa rin sila? Bakit yung bata na ginagamit lang yung social media para makapaglabas ng sama ng loob, yun ang binabanatan nyo? Putya, ganun ba kayo kabakla? Ni Congressman Barsaga na malalaswa, gayon din na magarbong pagpapakita ng kayamanan. Magarbong pagpapakita ng kayamanan. O putang ina, yung mga sasaldi ko, yung pamangkin, grabe magpakita ng yaman. O di ba sila Atayde, grabe magpakita ng yaman yung nanay. O ano problema ro? Si Chavit Singson nga nagtatapon ng pera eh. Congressman yung mga anak niyan. At marami pang iba. Ang daming mga anak ng mga congressman, anak ng mga senador na napakayayabang. Yun ang silipin nyo. Ano problema kung nagpapakita siya ng pera niya? Ninakaw niya yan? Kung ninakaw niya yan, patunayan nyo na ninakaw niya yan. Ayan o. Romantic Sunday evening with the one I love. Life is truly amazing. Oh. Binigyan niya ng pera yung mahal niya. Anong problema nyo? Ang dami nyo nga kabit dyan eh. Ang dami ng congressman dyan, puro kabit eh. Dahil mga anak sa labas, huwag nga kayo linis-linisan. Mapupunta kayo niyan sa impyerno-impyernohan ha. Busod nito, plano na nilang maghain ng ethics complaint laban kay Congressman Barsaga. Even if I know and many of us believe he is not well. Hindi pwedeng ganun, sir, na you believe. Doktor ka ba? Abogado ka. Judge ka, hindi ka doktor. Judgmental ka. Oo, pero hindi ka ibig sabihin, doktor ka na, na expert ka, alam mo yung taong may tama o parang kayo nga may tama eh. Parang kayo may pagkukulang, parang kayo ang baliw eh. Ang gaganda naman ng post ng bata eh. Wala naman siya sinasabi na sunugin yung kongreso eh. Sabi niya kung eh. O hindi ba dapat magpakita ka ng pruweba bago ka nagsasalita? Taong batas ka pa naman. O dapat sabihin nyo, baliw to, itong patunayan, ito yung papel, galing sa mental, hayop na yan. Ayun, pwede yun. Pero kung sa tingin ko, baliw siya, putangin na, mayroon kang bionic eyes? Pasama ng mga ugali nyo. Hindi na ubra yung ganyan, sir. Yung mga ganyan propaganda, hindi na ubra yan, sir. Maniwala kayo, hindi na ubra yan. We believe he still must be called account for his behavior because otherwise, then there will be a double standard. Diba? Double standard kayo. Si Saldico magnanakaw daw. Si Romualdez magnanakaw daw. Oo, tapos yung mga naglagay ng insertion sa GAA 2025 magnanakaw daw. Yun ang dapat hinahanap nyo, hindi itong bata. Nagsasaya lang siya habang congressman siya, masaya siya, ganun. Oh, hindi nyo kayang sakyan. Putang ina, patay na si Rizal. Ano ba kayo?
Oo, mawala na lang kayo sa mundo. Puros pa kayo kaartihan. Pabayaan nyo na bagong henerasyon na yan na henerasyon ngayon. Oo, puro naman kayo mga payaso dyan eh. Ayaw nyo na may kasamahan kayong payaso eh. Puro kayo payaso. Si Arnie Teves nga pinagtatatanggal nyo eh. Hindi pumapasok sa trabaho. Eh si Saldico, ang tagal nang di pumapasok sa trabaho. Ba't di mo sampahan ng ethics? Ha? Tinanggal nyo nga si ano eh. Tinanggal nyo nga si Romuald, si Arnie Teves. Ito si Saldico, dami-daming issue. Dami-daming chismis, hindi nyo, tapos ayaw magpakita, ayaw magsalita. Yun ang dapat sinasampahan nyo ng kaso. There will be a standard for those that are not well, like him. And Paano mo nasabing not well? Doktor ka ba? Kailan ka ba naging doktor? Naging psychiatrist? May degree ka ba ng psychiatrist, sir? Nagpa-check up ba sa'yo yung tao? Anong pinagbasihan mo? Para lang sabihin na may tama siya sa utak. Eh mukhang mas may tama ka pa eh. Sir, baka may diabetes ka na. Minsan pag may diabetes, nag-Alzheimer's yan. Baka mamaya, nag-Alzheimer's ka na. Another standard for those like us who are well but will be held to account for this kind of behavior. One standard, everybody. If you're in Congress, you are presumed sound of mind. Kahapon habang may sesyon sa plenaryo ng Kamara, nakuhanan ng video si Representative Barsaga na nag-iikot at nakikipagkamay sa mga kongresista. Ano masama doon? Nag-iikot, nakikipagkamay. Ano masama doon? Baliw ka na pag ganyan? Ha? Sa kanyang social media post, kumanta pa ito habang dumadalo sa sesyon. Tayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka nakatawa pa nga yung mga kasama eh. Di ba? Nakatawa pa yung mga kasama eh. Ayaw ba nilang ng ganyan? Masaya lang. Meow meow, meow 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 meow. Magbabago na ang House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. We will bring justice into this corrupt system. You don't want to be called corrupt? Then do not corrupt. If you don't want to be called corrupt, huwag kayong mangurakot. Plain and simple. Ano pa? Representative Puno, nangangampanya umano si Congressman Barsaga para maging House Speaker. Nangangampanya para siya maging House Speaker. Bakit? Masama ba yun? Congressman siya eh. Okay lang yun. Mananalo siya. Kung matatalo siya, edi karapatan niya yun na mangampanya siya. Ano masama dun? Baliw ka na pagka ganon? Diba? Ang baliw, yung alam nyo na si Romualdez magnanakaw tapos pinababayaan nyo, yun ang baliw. Hindi na kaya nung bata eh, na lunukin eh, yung sistema nyo dyan eh. Sorry kayo. Magpakita kayo ng genuinity, tanggalin nyo si Romualdez, palitan nyo ng hindi kaalyado, palitan nyo ng taga-minority. Para lahat patas-patas. Pumasok din ito sa kwarto ni House Majority Leader, Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Pumasok siya sa opisina ng Majority Leader. Natural, may pinto. Hindi ka pwede pumasok doon kung walang pinto. Sinara niya yung pintuan, tapos sabi niya, everybody sit down. No? I want to tell you about my plans for what to do with Congress, sabi niya. I'm running for speaker. Ayun yun. Ganun talaga. Nangangampanya nga eh. Ano masama dun, Puno? Gagawin mo rin yun kung nangangampanya ka eh. Kukuha ka rin ng boto, tama? Isa ka nga raw sa mga pinipiling maging speaker eh. Sabi niya, if you will join me, I will make you deputy speaker. Nagulat lahat doon, wala naman nag-react masyado. Naman pala wala pala nag-react, pat nagre-react ka. Si Majority Leader, siyempre, was the gentleman that he is, pinabayaan lang siya. Dito, kung kagagaling ko lang sa session hall, sa plenary, umiikot siya ngayon, is campaigning to be speaker. And sinasabi niya, he is going down to declare all seats vacant, mga ganyan-ganyan. Kung anong sinasabi niya na, alam mo, for us who are there, na, di gawin mo yung gagawin mo, pero, parang wala sa lugar. Wala sa lugar? Sir, tanda mo na, hindi mo na kayang sumabay sa uso. Mag-TikTok ka rin para in demand ka. Parang hindi dapat actions ng mga congressman na Ano ba dapat actions ng congressman? Hindi daw parang action ng congressman. Ano ba action ng congressman? Magnakaw.
Anong dapat gawin ng congressman? Mangulimbat, ganon. Ha? Hindi yun ang tamang action. Nagnakaw yung bata? Hindi naman. O yung mga magnanakaw dyan, o anong plano nyo? Wala. O kayo may problema, hindi yung bata. Ayos ito. Giit pa nito, may pauna na umanong babala sa kanila ang ina ni Congressman Barsaga. Pati yung nanay, dinamay pa. Diyos ko naman, puno. Masyado na tong mababa para sa'yo. O, medyo nakakahiya na. Ay nako, ayan ang mga balitang nakalap natin at ating nareaksyonan. Sana kayo na-entertain. Again, ako po ay hindi dapat iniintindi. Ako po ay walang kwentang tao at ako po ay hindi nagsasabi ng totoo. Lahat po ng mga nabanggit ko dito ay walang katotohanan, puros katarantaduhan lamang. Nandito para magpasaya ng kanyang mga tagasunod. Kaya mag-like, subscribe, at mag-share, super thanks pag may time. Oo, para laging updated sa lahat ng mga content natin. Kaya kita-kita tayo ulit, Banateros. Next vlog. Mabuhay kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.